Malversation of public funds, bribery at plunder ang posibleng makaharap daw na kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang paghawak sa kanyang confidential funds. Ano po kaya ang mga katotohanan dito? Kausapin natin si Representative Joel Chua, ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability ng House of Representatives. Magandang araw, sir. Magandang araw po, Ma'am Malu, at sa lahat po ng iyong taga-subaybay. Ma'am, hindi po ako batikan. Baguhan lang po ako. Baguhan pero na-promotan po na chairperson, first term. Aba, hindi nyo no, naitatanong, Batang Quiapo na original, si Kong Joel. Siya po ay nagtapos sa tatlong pamantasan sa University of Santo Tomas, Accountancy, sa San Sebastian College, Law, at sa University of the Philippines, Public Ad. So parang kumbaga, lawyer, accountant, at public administrator. Ano po? Three in one. Yung public ad po ay units lang po. Hindi ko po natapos dahil at that time I was very busy in the city council. Lagi po ako nalilate sa klase. Pero at least Nakada nagsimula at nagpatuloy Opo, mag-aral, ano po? nakadalawang sem po ako sa UP Public Ad. Alright, konti na lang ho yun. Units na Kaya lang. nga eh. Okay, Kong, umpisa na po tayo. Kayo po yung naging pinaka nangasiwa ng investigation, ano po, sa confidential at intelligence funds yung Vice President Sara. Ano po ang major findings? Mukhang matindi ang inyong summary o conclusion, ano po? Well, basically, hindi pa naman to final, pero ito po yung base po sa mga napag-usapan namin, mga recommendation ng mga kasama po natin, ng mga congressman, ng mga miyembro. Ito po kasing findings natin, ang lagi po nating iisipin, ang number one na target po talaga natin dito is in aid of legislation. Mga batas na sa ating pong paniniwala ay dapat maipasa dahil nga po, yun po yung magiging produkto netong investigasyon. Mhm. Meron po kaming dalawa na naipasa nung isang araw. Opo. Ang isa po dito ay ang pag-regulate po ng mga SDOs. Kasi nakita po natin ngayon pagka ikaw pala ay handpick lamang ng head of the government agency, pwede ka na maging SDO. Correct. Disbursing Samantalang officer. Mhm. yes, samantalang ang SDO, napakabigat po pala talaga ng obligasyon yan. Siya ang may tangan o may hawak o may pag-iingat nung Mm. pera ng taong bayan. Sige po, ang inyo pong sinabi parang tatlo ho yung parang mahalagang summary o conclusion. Ano po? Bribery, plunder, at malversation of public funds. Pwede ho bang pakihimay? Saan ho tuntong yung inyong mga findings na yon? Well, kasi po medyo nakikita po namin mga rekomendasyon po ng mga kasama po natin na parang may mga halimbawa po yung pong nakatanggap po yung mga empleyado ng DepEd, nakatanggap po ng monthly, Opo. parang lumalabas, parang payola or allowance, kung Mhm. tawagin po nila. Kung ito po'y manggagaling sa confidential fund, alam po ninyo, that is technical malversation. All Dahil right. unang-una po, ang purpose po ng confidential fund para magamit po ito for intelligence gathering. Hindi po ito para magamit sa allowance o sa payola o kung saan paman. Mhm. No matter how noble the Mhm. purpose is, kahit po sabihin natin talagang maganda naman ang purpose para makapagdagdag ng konting allowance sa ating mga government employees, pero kung hindi naman po yun ang purpose ng pondo, parang hindi rin naman po pwedeng gamit yun. Mhm. Technical malversation po ang labas nun, ano? Yan Yung po, bribery, technical malversation po yan. opo, Di po yung ba? bribery po. Yung bribery, syempre may lumalabas nga po, base po sa mga salaysay, yung pong binigay na pera. Kung maalala po ninyo si Yusek Mercado, parang ang impression niya, kaya siya binigyan dahil po sa pagiging hope niya o Okay. yung tinatawag natin na Head of Procuring Agency. Yung tatlo pong nabigyan doon, kung makikita po natin, medyo mabibigat po yung kanilang mga papel. Opo. Si Yusek Mercado bilang head,
ng procuring entity. Yung isa naman po, si Osias. Mhm. Si Attorney Osias, siya naman po yung head ng Bids and Award o yung tinatawag nating BAC. Opo. Opo. At yung isa naman po, si Ma'am Catalan, siya naman po yung chief accountant. All right. Okay. So batay sa salaysay, yung plunder naman po, ang pinag-uusapan pong halaga dalawang pitaka. Ano po? Confidential at intelligence funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Magkano ho ang total na hinahanap ninyong pondo at bakit may plunder standard na pwedeng sa tingin ninyo pumasok itong kasong to? Ang total amount po kasi ng confidential fund po dito ay 500 million sa Yes, Office of the Vice President at 112.5 million. million sa Correct. DepEd. So ang totality po niyan is 612.5 All million. right. Okay. So kung makikita po natin yung naging notice of this subject ng notice of disallowance sa OVP, doon pa lang 73 million na kung hindi po ako nagkakamali. Okay. At yung makikita po natin dito, although wala pa po akong total no ng pangalan, yung mga names na ginamit, names nila Mary Grace Piatos lumabas, pangalan nila Coco Villamin, and so forth and so on, na medyo kaduda-duda naman talaga at lumalabas ngayon sa PSA out of 677 na mga names ng acknowledgement receipt o yung mga taong tumanggap ng pera. 405 fictitious o walang birth certificate. At ngayon, nakatanggap na rin po kami ng, ito sa inyo ko pa lang po i-reveal, sa OBP na sinabmit po namin na 1,992 names. Lumalabas, ang wala ring birth certificate is 1,322. All right. Okay. So So pag ibig sabihin 1,322 ang walang birth certificate. Sa suma walang total, birth certificate, of sa ilan po yung total na 1,992. At all may right. mga iba naman po kasi doon, ang problema, may mga doble-doble, triple-triple o 50 match ang pangalan. Kaya hindi mo pa rin ma-determine yung talagang kung totoong nakatanggap? tao yun. Diba? Ito Mhm. muna kasi ang dinedetermine natin kung totoong tao eh. Kasi siyempre kung wala Mhm. kang birth certificate, ang presumption, hindi ka talaga nag exist. Diba? Okay. No, so, dito pa lang sa OBP, 1,322. Okay. Okay. Sa DepEd, Mm, 405. 105. Okay, ibig sabihin 1,700 plus yung hinahanap ninyong tao na naka-receive. Supposedly, ano po, nung confidential at intelligence funds pero walang birth certificate. Ano po yung ibig sabihin nito? Maaring hindi sila nag exist. Maaring Mhm, gawa-gawa lang yung mga pangalan. mhm, Halimbawa, di ba, ang nagsimula naman po yan, kung maalala po natin, yung Mary Grace Piatos. mhm, Di mhm. ba? O, tapos yung iba po kasi, kaya rin po kami nagduda, like for example, si Cocoy Villamin. Si Cocoy Villamin nakatanggap ng pera sa OBP, nakatanggap din po siya ng pera sa DepEd. Yes, same name, pero magkaiba yung signature. At may mga nakita po kami dito na iba-iba ang pangalan, pero kung makikita mo yung signature, pare-parehas naman. Siguro 3 o 4 na pangalan po yun, na pare-parehas naman ng signature. Mhm, mhm. Ibig sabihin yung pagsusuma dito parang ah, kunya-kunyari lang o parang pineke ang mga pangalan Parang at ganun, yung ganun pag-disperse. po yung lumalabas. Kaya po, Mhm. kung talagang titingnan mo, kasi pag sinabi mong plunder, 50 million eh. Correct. Di ba? Mhm. O ang pinag-uusapan natin dito, 612.5 million. All right. Okay. Ngayon, meron ho bang dagdag na testimonya kayong nakuha dun sa tatlong taong sinabi ninyo, yung procurement office, yung BAC, at saka yung finance officer, kung sino-sino tong mga tao? Kasi acknowledgement receipt yung ipinakita ninyo sa media. Wala bang ibang papeles to support the release of funds? Yun nga ang nakakalungkot kasi po puro acknowledgement receipt lang po yung mga talagang kanilang mga ebidensya. Mhm. Yun ang parang liquidation nila na Okay. ito yung mga tao na tumanggap. Ngayon, may mga Mhm. sinasabi po silang mga argument nila or masasabi nating na alibay nila na kaya nga confidential yan. So dapat hindi yung pangalan po pwedeng
fictitious to protect the identity daw. Oha, 'Di ba? okay. Pero kung babasahin po natin yung joint circular ng COA, di po ba? Doon nakalagay sa joint circular, kailangan etong mga documents na to, like yung mga acknowledgement receipt, di ba? Dapat nakalagay ito sa sealed envelope. Correct. May nakalagay sa likod na confidential. Mhm. At ito, itatago pa sa vault. Mhm. Mhm. So ngayon, ang tanong ko ito, kung peke ang pangalan, let's say to conceal, like pwede naman pala maglagay ng mga fictitious name o mga alias, eh bakit pa may ganung requirement? Correct. Oho. All right. Ngayon, ilinaw lang po natin, itong acknowledgement receipt na to, eh sa likod, wala kayong nakitang na marka na funds Wala para po, pro oh, forma po yung acknowledgement receipt nila eh. In all fact, right. isa nga po sa mga naging issue namin dito, yung pag-renta nila ng mga safe houses as Correct. high as 1 million. So, walang ano eh, walang masasabi nating, ano ba tong 1 million na safe house na to? Ito ba ay Correct. nakalagay sa BGC? Gaano ba kalaki yung So, safe lupa. house na to? Mhm. Bakit Mhm. ganyan ka mahal? Mhm. Bakit 1 million in 11 days? Mhm. Ngayon, Rep. Joel, ang sabi ho nila, ang ating problema dito is parang madami yatang nilabag o shinortcut na audit and accounting rules. Ano po? Ang pakiwari ho namin, dati ho kasi kahit confidential funds yan, eh dapat idideposito, hindi cash disbursement. Ano po? At kung idideposito, eh dapat sa government approved banks, Land Bank, o kaya DBP, kasi doon yata yung parang transactions dumadaan. Ito po ba yung mga cash disbursement para lang humalinaw? At yung acknowledgement receipt ang pinaka-prueba lang? Diniposito naman po to. In fact, sa land bank po ito nakadeposito. All right. Pero Okay. winidraw po ng SDO. Okay. Okay. So, buo po nilang winidraw yung in so far as yung OVP is concerned, buong 125 winidraw at doon naman po sa DepEd, 37.5 ang withdrawal. Okay. Saan napunta po yung winidraw? Well, according to them, ito daw po ay ibinigay nila yung pera doon sa security officer na Mhm. hinabilin ni Mhm. BP Sara. All Pero right. ang tanong nga po namin, bakit mo ibibigay doon samantalang ikaw yung accountable officer as SDO? Correct. Mhm. Ngayon, isa kung parang hindi yata naging maayos ang kwentuhan ninyo, yung security officer na yon eh mga sundalo po ba? At parang tila isinumite na ninyo sa Armed Forces of the Philippines at pag-imbestiga. Pulis ho ba o sundalo? Yung security Armed officers. Forces, Armed Forces Or, of the Philippines po yan. Yes po, kasi po nag-issue na ng statement ang AFP na may internal investigation na po sila. So kami naman po kasi, ang at eto po nagkaroon na po ng mga sunod-sunod na mga event, may nag-file na po ng impeachment. Kaya nga po nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, ang sabi ng mga miyembro na total, nandiyan dyan na sa AFP yan. Total, ang talaga naman number one na task natin is to come up with the law, yung in aid of legislation. At ito namang ibang recommendatory lamang. Di hayaan na muna natin yung AFP na mag-imbestiga. At ito namang impeachment ay nandiyan dyan na. So, ibabagsak na ito sa Committee on Justice. Doon sa Committee on Justice, ito ang magfo-focus na dyan at bibigyan na sila ng opportunity to answer. all right. Pero Rep. Joel, parang ang sabi ho nila, yung dalawang security officer na yon eh sila yung may hawak posible ng smoking gun. Saan ba nila dinala yung pera at bakit nila binitbit yung pera from yung special disbursing officer? Ano ho yung parang silip nyo doon? Hindi ho ba parang tipong sabi nila is mali yata na sinurrender nyo sa AFP kasi civilian authority kayo over the armed forces? May mga naniniwala po kasi ng mga miyembro natin na ito'y palusot lang. Hindi naman talaga ibinigay dito sa AFP. Ang paniniwala po ng mga kasama natin, ito'y gagawin na lamang fall guy. 'Di ba? So parang pero ang isa lang ang sigurado dito. Bakit yung SDO ibinigay sa
security officer na wala namang mandato na i-disburse yun. All right. Ngayon, nakausap niyo na po ba yung dalawang sundalo? Meron bang pahayagan lang o meron ba kayong query na saan nyo dinala yung pera? Hindi po namin na kausap dahil nga po nagkaroon na ng mga sunod-sunod na event at nagpahayag na rin yung AFP. Pero hindi pa naman po kasi natin totally sinasara itong investigasyon eh. So tayo naman eh kung kinakailangan. Nung last hearing nga, nag-comment nga po si Congresswoman Franz Castro at yan nga rin po yung nire-raise niya. So in the next, siguro after ng holiday season, pag nag-convene na kami, i-discuss po namin yung concern ng isang miyembro po namin. And then we Okay. decide kung ano na rin, magpapa-update din kami kung ano nangyari dun sa mga investigasyon na to. So if we decide na mukhang kailangan talaga, then wala naman pong magpipigil. Dahil kung maalala po ninyo, suspension lang po yung ginawa natin at hindi naman po termination. Terminate. Ngayon, sino ho yung tumawag o nagsulat o nag-abiso sa inyo na ang armed forces na ang mamamahala doon sa internal investigation nila doon sa dalawang sundalo? Paano po nangyari yon? It was announced publicly. Publicly by the chief of... Yes, ano po yun sa mga news article, may mga news Correct. Oh. article po na tapos verify po ng kasama po natin, tumawag Mm. po doon kung totoo yun at inadmit naman nila na totoo po yung kanilang announcement. Sino po sa armed forces in particular ang may custody ngayon ng investigasyon? Hindi ko po na-verify yan. Kasi po ang tumawag po, kung hindi po ako nagkakamali at nag-verify, si Deputy Speaker J.J. Suarez. Siya po ang nag-verify kung totoo nga po na meron Mm. silang internal investigation. At yun naman po ay inadmit at yun po ang pinarating sa amin ni All Deputy right. Speaker Eh, Suarez. parang dito ho yata magkakaroon ng parang posibleng madiskaril yung inyong investigation na ire-resume. Ano po? Paano po kung walang resultang ibinigay ang AFP sa inyo tungkol sa kanilang investigasyon at bigla yung dalawang sundalo, wag naman sana na sila'y disgrasya. Well, hindi naman po yan unang-una. Yung Committee on Justice naman po, pag nag-conduct yan ng committee hearing na, pagdating po dito sa impeachment, lalabas at lalabas din naman po lahat yan eh. All right. Dahil kung maalala po ninyo, yung mga basis o yung mga naging basihan din po ng isinampa po dito sa ng impeachment ay nag-ugat din po dito sa ating investigasyon. All right. Okay. Ngayon, Rep. Joel, meron hong sinabi yung Secretary General ng House na baka may pangatlo pang impeachment complaint na ipa-file yung ilang mga congressmen. Kayo po ba yon? Yung Committee on Good Governance po ba yon? O may iba pa kayong nadidinig? Kasi dalawa na po yung nakasampa, no? Yung Akbayan, Ang, yung Makabayan Group, at may pangatlo pa raw, kaya iniintay yung consolidation ng mga impeachment complaint. ang alam ko po parang religious sector kung tama po yung pagkakaintindi ko. Parang Mm, religious sector po yata yung magsasampa. okay. Hindi Basta ako kabilang. po ang bilang chairman po ng Committee on Good Government, ang number one na priority po natin dito is makapagpasa ng mga batas. Alinsunod po dito. Dahil nakita na natin yung mga loopholes ay yung isa nga pong batas na ipapasa po, na ipinasa po namin, na sinabmit po namin nung isang araw ay malimit na yung pagbibigay ng confidential funds sa mga ahensya at mga Meron. departamento na wala namang kinalaman sa national security, sa Alright. intelligence gathering, sa peace and order. Kasi Okay. nakita po natin pagka talagang ano po pwede pa naman magamit itong pondong ito sa mas makabuluhang proyekto, mas makabuluhang programa ng ating Alright. gobyerno. Rep. Joel, para ho patas, ang sabi ni Vice President Sara, bakit ang Office of the President hindi niyo sinisilip ang confidential at intelligence funds? At liban pa doon, yung iba pang mga ahensya, ano po, mukhang maraming ahensya na civilian agencies, itong national security o peace and order ang tungkulin, pero may confidential funds. Ano po yung sagot niyo doon? Bakit ang Office of the Nung President parang exempted?
Hindi po exempted yung Office of the President. Ang nagkataon lang po, nung nagkaroon po ng committee hearing sa Committee on Appropriation, may lumabas po kasi sa Office of the Vice President na paggamit ng confidential fund na meron siyang notice of disallowance. Yung notice of disallowance na lumabas sa kanya, napakalaki. Yung po naalarma po yung mga kongresista doon at hindi naman po nila maisagot o maipaliwanag. Samantalang dito naman po sa Office of the President, wala naman po lumalabas na notice of disallowance. Tsaka pangalawa, hindi po natin po pwedeng ikumpara ang Office of the Vice President sa Office of the President. Dahil yung Office of the President, Commander-in-Chief po yan eh. Yan talaga ay may mga talagang obligasyon yan sa pagdating po sa national security, sa peace and order. Samantalang ang Office of the Vice President, alam naman po natin na hindi po niya trabaho yan. At kagaya rin po sa DepEd, hindi rin po niya trabaho bilang DepEd Secretary. Maintindihan pa po natin kung ang hiningi po niya karagdagang increase sa sweldo ng mga guro. Ayun, talaga namang kailangan nila yan or karagdagang pondo para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga probinsya. Pero po sa confidential fund, ano po ang purpose? Correct. Mhm. Ngayon, kung sakali ho kasi ilang buwan din kayong nag-imbestiga at ilang invitation o summons para umattend sa hearing ninyo si Vice President Sara, talagang inisnab niya kayo. Ano ho yung tingin niyo doon? May disrespect ba doon? Meron bang salto din yun doon sa conduct niya? Paano yun? Parang dinedma lang kayo ni Vice President Sara. Nung una naman po, in fairness to the Vice President, umattend naman siya nung first Right. hearing at saka nung second to the last hearing. Kaya nga lang po, kino-question po niya yung jurisdiction ng ating committee at Mhm. sinasabi nga niya na wala daw kaming jurisdiction at kino-question din po niya, parang sinasabi niya na meron ng meron ng nakasampang kaso. Wala naman po, una-una, wala naman po kung alam na may nakasampang kaso. Baka ang binabanggit po niya kasi po nasa COA na ito ay dinudulog na sa COA na yung issue pagdating po sa confidential fund. Pero doon po sa rules namin, lumalabas naman po kasi sa rules namin na even na ito ay nakasampa, whether judicial, quasi-judicial, or administrative, ang amin pong committee ay may jurisdiction. Dahil nga po ang purpose naman natin po kasi is in aid of legislation. At saka tandaan po natin na ang ating pong kongreso ay may oversight function. Mhm, mhm. Ngayon, kung Joel, ang sabi nila nakabalot sa politika itong usapin na to at tila ang dalawang kampong nag-aaway ay yung Marcos Romualdez kontra Dutertes. Si Speaker Martin Romualdez ho ba may advisory, mayroong signal, mayroong utos sa inyo na i-pursue ang investigation kay Vice President Sara. Ano yung papel niya? Well, unang-una po, kung maalala po ninyo, ako po ay bagong salto lamang sa Lakas Yes, CMD. correct. For First the past term. 2 years, ako po ay miyembro ng Aksyon Demokratiko. Mhm. So, hindi ko po sinuportahan parehas yan, si Mhm. Presidente Sara, ay si Presidente BBM at saka si Vice President Sara. I was Okay. never part of the unit team. All It right. just so happen, ang naging partisipasyon ko po dito nung ako po ay naitalaga bilang chairman. So bilang Correct. chairman po, syempre, kailangan ko pong aksyonan yung mga nire-refer po sa akin sa committee ko. Mhm. Mhm. At yun po yung naging papel ko dito. In fact, sa totoo lang po, medyo mahirap din po na mag-conduct ng hearing dito kasi pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno at syempre very prominent ang kanyang pangalan. So ako naman po, ako'y first termer lamang dito. Tapos hindi naman ako masyadong familiar sa kanilang political squabble, sa kanilang relationship. So, kaya nga basta't ako po, ang ginagawa ko lamang po dito, gawin ko lamang kung ano pong trabaho ko. In fact, karamihan po sa mga desisyon po na ginagawa po natin dito ay kinukonsulta ko po ang lahat ng mga miyembro. Okay. Hindi ba kayo natakot o nangamba na baka kayo maipit ng bloke na napaka-powerful at napakalaking mga tao ang nasa likod?
Alam po ninyo, kung sa matakot, mangamba, syempre, tao lang naman tayo eh. Parte rin naman yan ng damdamin natin na minsan medyo mag-worry rin tayo. Mhm. Pero ang problema po natin dyan, meron po tayong trabaho na dapat gampanan. Mhm. At Mhm. nanonood po ang taong bayan naman dito. So, Mhm. ito po yung task na naipataw sa akin. Ito Mhm. po ay trabaho ko. Ako po ay binigyan ng mandato ng aking distrito bilang Ayun. kongresista. Siyempre, kailangan din po natin gampanan. Otherwise, mapapahiya naman po ako sa mga tao na bumoto at nagtiwala po sa akin. Okay. Kung well, wala ba kayong na-receive na ah, pangamba o parang threat o parang pagbabala na itigil nyo na yan, ikaw Kong Joel, eh baka kung ano mangyari sa'yo. Wala bang ganon? Yun po, marami po. Aha, In ano po? fact, dagsa po ang aking Facebook ng mga threat. Hindi lang Mhm. po sa personal ko, pati sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero ano pong gagawin natin? In fact, Ano po kung yung titignan po ninyo yung Facebook, marami po dyan, pati mga bashing, ah, threat sa buhay ko, threat sa pamilya ko, marami po dyan. Kaya lang wala po tayong magagawa kung hindi gampanan ng trabaho na ito na oh, inatas sa atin at pinagkatiwala. sinasagot nyo po ba yung mga ganon at patola ba kayo? Ay, hindi po ako mahilig pumatol. Ang best way po dyan, hindi na po ako nagbabasa. Totoo lang po. Tinanggal ko na po yung mga social media sa aking pagbabasa. Kaya kung Okay. minsan, hindi ko na rin po alam kung ano nangyayari dahil sa totoo lang, kung lahat po kasi yan i-internalize natin, ayoko pong mawala yung focus. At saka Mhm. ayoko rin pong masiraan ng loob. Siyempre Mhm. tayo, tao lamang po tayo. Di po ba? Okay. Eh, tayo, simpleng congressman lang po tayo, first termer. Ako lang po wala naman po akong aasahan na pamilya na mga may impluensya. Okay. Pero Kong Joel, pwede bang pakisuma ninyo? Ano yung naging tutok, ilang oras, gano'ng karaming tao, gano'ng karaming dokumento ang sinilansan ninyo para sa investigation na to? Para ma-appreciate ba ng lahat? Napakahirap ba? O talagang super talaga ho? Nahirap ang dinanas ninyo? Sa totoo lang, napakahirap po. Dahil siyempre, kailangan mong basahin lahat ng mga rules, mga ah, statement, mga salaysay, yung mga documents na sinasubmit. Pero hindi lang naman po kasi ako, pati po yung Mhm. mga kasama ko po. So yung iba naman po doon talagang very impossible naman po kasi yung tinurn over po sa amin, truckload of evidence. Mhm. So, hindi lang naman tayo ang mga tingin ng mga ibang statement, mga ibang dokumento, pati yung mga kasama natin. In fact, yung Mary Grace Piatos, ang nag-grace po niya si Congressman Romy Acop, kung hindi po ako nagkakamali. So, ang mga kasama naman po natin, lahat naman po sila nagbibigay ng kanilang mga opinion. Tayo po bilang presiding officer, bilang chairman, ang trabaho po natin is mag-preside at mag-rule sa mga issues na hinaharap po natin. Ako, kayo first termer, sabi nyo nga, ba't biglang napakahalagang komite ang napunta sa inyo? At sino ba yung nakasilip na, posible pa lang si Kong Joel ang ilagay natin diyan? Hindi ko po alam eh. Dahil basta't ang alam ko po, isang araw, nung ako po ay nanananghalian, ako po ay nilapitan ni Madjo Delipe, sinabi na, oh, Kong, mamaya babasahin ang pangalan mo ha, bibigyan ka namin ng committee. Kasi Mhm. parang kung hindi po ako nagkakamali, yung dati pong chairman ng aming committee, parang ang ni-request niya is yung Committee on Housing. Dahil parang yung chairman po ng Committee on Housing na iupo po ng ating Pangulo sa national government. So kung bakit ako po, hindi ko rin po alam kung bakit. At kung bakit ako napili, hindi ko rin po alam kung bakit. Kaya sa totoo lang, kung tatanungin po ninyo kung gusto ko po, tuwan-tuwa po ako dito. Nako, sa totoo lang po, kung alam lang po ninyo yung stress. Dahil unang-una, campaign period, ah, siyempre nagbabasa ako, nag-aaral ako, tapos umiikot pa ako sa distrito ko. And at the same time, makikita nyo pa yung mga bashing na inaabot natin. Kung minsan iisipin mo kung worth it eh.
Pero sa totoo lang, siyempre, ayaw mo naman mag-chicken out, ayaw mo naman umatras dahil kung hindi, ang bit-bit ko po kasi dito yung distrito ko. Baka Mm. naman sabihin ng mga kadistrito ko, yung congressman nila, natakot at umatras. Umatras. At ngayon kong Joel, nagkaroon nun ng release ng BICAM report ng General Appropriations Act ng 2025. Ang ilang napansin ng mga tao doon, ano po, tumaas, Department of Public Works and Highways, MMDA, DICT, pero pati rin ang House of Representatives, parang medyo malaki yung windfall ninyo. Hindi ho ba parang tipong medyo conflict of interest o hindi maganda? Yung naganap na yon na dinagdagan ninyo ng pondo yung mga sarili nyo. Unang-una, hindi ko po alam yan dahil hindi naman po ako miyembro ng Committee on Appropriation at hindi po ako Correct. nakikialam dyan. Bilang Mm. bagong congressman, wala naman po akong kapangyarihan dyan. Basta ako nakapokus lang dito sa trabaho ko, nakapokus lang ako sa Mm. distrito ko, sa pag-iikot, sa pagtutugon sa mga concerns ng aking mga kadistrito. Dahil dito pa lang po, sobra-sobra na yung oras, kulang na po yung oras ko. Kung Mm. makikita lang po ninyo, ngayon, lalo na ngayon Disyembre, sa totoo lang, isa nagiging problema ko, mag-master ng quorum sa committee. Dahil, Ito syempre, na. we have to admit, by next year, ano na talaga eh, eto na, campaign season na, kahit na March pa yung talagang simula ng kampanya, pero ngayon pa lang, ang agang nagsimula ng kampanya, Mhm. plus the fact na iba rin yung, siyempre, iba yung nakikita ka sa distrito mo. Hindi naman po pwedeng puro ka lang Mhm. active ka lang sa Kongreso. Ang All, Congress, medyo localized eh. Medyo kailangan personal touch sa all kanya-kanyang right. mga distrito. Okay. Pero kung Joel, liban dun sa mga nadagdagan, meron naman sa kabilang panig yung nabawasan ng budget. Department of Health, Department of Education, at saka yung atin pong mga state universities and colleges. So kahit hindi kayo miyembro ng Committee on Appropriations, nang narinig nyo yung balitang yon, ano sa tingin ninyo? Mas makakaabante ba ang good government at public accountability kung ganyan ang partihan sa budget? To be honest with you, ma'am, ngayon ko lang narinig dahil kagaya nga po na sinasabi ko, hindi na ako nagbabasa ng kahit na ano social media. Okay. Okay. Ngayon ko nga lang nakuha yung information sa inyo. Mhm. Pero ako personally, kung ako po ang tatanungin, mas maganda po kasi dapat na yung sa Department of Health, sana madagdagan dahil isa yan sa mga concern na marami pong lumalapit sa akin All right. pagdating po sa Okay. health. Yan ang nakita ko talagang matinding problema ng ating mga All right. Okay. kababayan. Okay. Ngayon, kung Joel, ang sabi nila, palagi naman may investigasyon sa di umano'y corruption, ano po, o paglulustay ng pondo ng bayan. Pero depende kung sino yung nakapwesto. Ang nasisikil daw ay yung kontrapartido o yung kabilang panig. Pero ulit-ulit naman na yung mga corruption, investigation na yan, parang hindi naman nasasawata. Ano ba yung silip ninyo? Ano yung pwedeng gawin para finally matuldukan itong pag-abuso at paglustay ng pondo ng bayan? Well, dito po sa ginagawa po natin, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ay malaking bagay din po to kasi kagaya nito, ito dati hindi naman natin alam eh. Yung Mhm. confidential fund na ganyan lang pala yung pagre-reimburse dyan na through acknowledgement receipt lang tapos pirma-pirma lang ng ano. At least ngayon ito, isa na naman ito sa mga magagawa natin ng solusyon. Alam po ninyo, maaring hindi totally no na ma-eradicate natin itong korupsyon. Pero hanggat nakakagawa tayo ng mga ganitong klaseng batas, lumiliit ng lumiliit ang opportunity para sa mga public officials. Kasi kung dati talagang easily kaya nilang kunin yung ganito kalalaking pera nang wala naman lamang accountability, pero ngayon kung naipasa na natin itong batas, medyo liliit na. Maaring hindi totally mawala, pero kahit papano, mami-minimize natin yung opportunity para sa Okay. mga sa mga ganitong opportunity. Sabi nila kung ang Kongreso umuusig sa paglulustay ng pondo ng Vice President Sara, kayo din naman daw yung pork barrel. Yung distribution ng mga parang unprogrammed expenses o budget, sorry po parang ganun yung impression ng mga tao na nagsasariling sikap din kayo na magkaroon ng special funds na nakapark. So far as I'm concerned, hindi ko naman po rin alam yan dahil bago lang naman ako dito. Pero
alam po ninyo, lahat naman po lagi may ano may issue 'di po ba? So, ang sa akin lang naman po dito, ito ginagawa natin lahat para at least ma-minimize natin. Kagaya po ng binabanggit ko kanina, maaring talaga hindi mo naman talaga totally mawawala 'yan 'di ba? So, pero at the very least, ang pinakamagagawa natin dito is ma-minimize natin ito tsaka yung mga opportunity. So, at least, kung dati siguro talagang welcome lahat, ngayon nakikita natin habang tumatagal, dumadami yung batas at lumiliit yung mundo para sa mga nais na gumawa ng hindi maganda. Okay. Ngayon, ang huling tanong ko po, dalawang impeachment complaint, baka maging tatlo. Ano yung outlook sa silip ninyo? Kaya ba, bago magtapos ang 19th Congress, magkaroon ng botohan sa House of Representatives, makakuha ng two-thirds vote ng 300 plus na members para maipasa sa Senate Impeachment Court? Meron ho ba kayong silip dyan? Kaya pa ba o medyo hindi na? Alam po ninyo, ang impeachment, it's a political Politika. process. Correct. Oho. Politika po yan Hindi naman po yan talaga So kung talagang babrasuhin, kung kaya dahil because of the political parties that we have, 'di ba? Pero ang tanong ko lang kasi lagi is yung time. Halimbawa, next year, by February, national campaign na. By March, local campaign na. Although, ako naman po kasi, sinasabi ko nga lagi, maaring meron po tayong kampanya. But at the end of the day, ang ating pong sinumpaan sa ating opisina ay hanggang June, end of June. So, obligado ka. Kung ito po'y talagang umusad, maobliga po tayong lahat, pati yung mga senador na re-electionista, obligado po talaga yan na gampanan din ang kanilang tungkulin dahil nga po lahat po kami ay nanumpa. At ito'y talagang trabaho din po namin. Kung hindi rin naman po namin gagampanan at igadahilan po natin, campaign na, baka yun din na maging cause kung bakit po kami matatalo. Okay. Oh. Pero kung Joel, ang sabi ho ni Senate President Chis Escudero, iba pa yung panahon na dapat ilaan kung may impeachment trial. Iba doon sa sesyon na ginaganap sa House at sa Senado ukol sa inyong regular calendar. Ano po? So tingin nyo ba merong pag-ayos o pag-oo ang karamihan ng House members na maglaan ng dagdag na panahon kung sakali gusto ninyong iusad talaga itong impeachment complaints? Kagaya nga po ng sinabi ko na kung talagang ito'y talagang uusad, Hmm. tingin ko talagang kailangan namin talagang mag-devote ng oras diyan. Mhm, Dahil mhm. ayun ay constitutional Okay. mandate po sa Mhm, amin. Trabaho po mhm, namin yan na inata sa amin ng ating konstitusyon. Hindi lamang po ito rules, hindi mhm, lamang po ito kung anong ordinaryong batas, bagkus ang konstitusyon po mismo ang mhm. nagbibigay sa amin ng obligasyon na ito ay gawin namin. All right. Okay, sa panghuli, ano po sabi ng pamilya ninyo? At kung sakaling may ganito na namang malaking kaso, uulitin nyo pa ba o may second chance pa para sa inyo na ituloy ang mga ganitong investigasyon? Alam po ninyo, siyempre, ako'y galing naman, yung pamilya ko, mga negosyante yan Hindi naman po ang magulang ko po, matatanda na, 70 plus na. Siyempre, kung sila po talagang masusunod, ayaw naman nila talaga ito. Una-una, ayaw naman nila talaga na mapunta ako sa politika. Mas gusto nila, di na lang sana negosyo namin. Dahil ako lang ang una sa pamilya ang napunta po dito. Kaya nga po, hindi naman sila sanay sa ganito. Kaya lang sabi ko nga, ang bawat isa sa amin, may kanya-kanya po kaming destiny. So, malamang bata po kasi ako, pinangarap ko rin talaga na maging negosyante. Pero dito po ako dinala ng panahon, dito ko dinala ng pagkakataon. Kaya sa akin po, hanggat tayo po ay nandirito, hanggat tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay naniniwala naman na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. All right. So kung sakaling may second round na ganitong katinding investigasyon, you will do it as committee chair. Bilang chairman po, kung ako pa rin po ay magiging chairman neto, tayo po gagawin pa rin po natin kung ano po ang mandato na itinakda sa akin ng trabaho natin dito po sa Kongreso. At yung dalawang panukalang batas ninyo, yung regulating special disbursing officers at yung regulating yung release, disbursement at management ng confidential intelligence funds. Sa tingin nyo ba may pag-asang maisabatas?
kung hindi po yan maisasa batas ngayon dahil because of the shortness of time, in the next Congress, ito po isusulong pa rin po natin. All right. Kaya curious lang din po ako. Kayo lang yata ang congressman from Manila na sumuporta ng divorce bill. Medyo another topic pero parang ano ho yung silip nyo doon? Bakit ganoon parang tila progressive o liberal ang inyong silip sa family and gender issues? Alam po ninyo kasi ako ay isang abogado at pinag-aralan ko po lahat yan. Pati po yung divorce bill, binasa ko po yan, yung isinumite po. Kasi po, alam po ninyo sa totoo lang ngayon, meron na rin po tayong mga batas na ganyan, iba lang ang tawag eh. Correct. Nandiyan po yung legal separation. Annulment. Nandiyan po yung declaration of nullity. Mhm. Nandiyan din po yung annulment. Mhm. So ano po bang pinagkaiba ng divorce? Pare-parehas lang naman yan. Ang pinagkaiba lamang po ng divorce, dito po sa iba, yung ground na dagdagan. Mhm. Mhm. So, Mhm. insofar as yung dito po sa divorce, at saka ako po kasi, nung ako po bumoto dito, hindi ko po tinignan yung aking relihiyon. Mhm. Mhm. Hindi po ako po ay sagrado Roman Catholic, pero alam po ninyo, ang tinignan ko po kasi dito, nakita ko po bilang abogado na may mga talaga pong marriage na talagang hindi na po talaga may ayos. Mhm. Halimbawa na lang po yung pagtatrans ah, ano yung nagpaparetoke ka, talagang ikaw po ay iba ang iyong kasarian. Mhm. May mga iba naman po na hindi mga sikat na personalidad. Take the case of Carmina Villarroel. Naging maayos po. Yung unang marriage niya, maaari po naging failed marriage. Pero ngayon nakita naman po natin, naging maganda po yung kanilang marriage. Maayos po yung kanyang buhay ngayon. So ako po kasi tinitignan ko na dapat bakit ka lahat po tayo gusto natin ng maayos na marriage. Di po ba? Lahat naman po tayo, yan ang pangarap natin lahat na magkaroon tayo ng magandang marriage. Pero may nangyayari po talaga minsan na hindi po talaga uh, mae. Pero Mhm. alam po ninyo, sa totoo lang, napagalitan na ako ng nanay ko dyan. Talagang ang nanay ko talagang sagrado katoliko. Sa totoo lang, ayoko na rin po talaga magsalita tungkol dyan out of respect sa aking nanay. So All yung po right. kasi lang, nung nagkataon lang, nung time na yon, nung ako po ay bumoto, hindi ko po ginamit yung aking relihiyon. Ang Okay. ginamit ko po ay yung aking nalalaman sa batas at ang tinignan ko po ay bilang isang kongresista at hindi po bilang Roman Catholic. All right. At bilang Batang Quiapo, ano po? Nako, sa totoo lang, siyempre, minsan sa simbahan, nakikriticize din po ako. Oo. Pero Oh. kung minsan, kailangan po nating manindigan. Pero sabi ko nga sa sarili ko, tsaka sa nanay ko, pangako ko po na hindi na ako magsasalita. Dahil talagang ang nanay ko, inaaway po ako. All right. Di bale At magpapasko may mga naman po. kaibigan, at may Oo. mga kaibigan din po tayo, mga kaparian, na siyempre, nire-respeto rin po natin. All right. At nagalit na rin sa inyo o nakipagtalas-tasan May mga iba na naman rin. po na nakakaunawa naman po, pero siyempre hindi mo rin po maalis na may mga nagdadamdam din po. So, Oh, siguro pag nagkaroon po ng pagkakataon, ako'y hihingi ng paumanin sa kanila. Pero ako po I am always for the sanctity of marriage. all right. Oh. At buti na lang ho magpapasko, no? Yung family reunion, reconciliation, at pagsasama-samang muli. Ano po? Sa akin naman po, ano naman po kami kasi yung pamilya namin very close. Oh, Ang ano ko lang po ngayon kasi siyempre yung parents ko medyo may edad na. So medyo yun talaga yung ating primary objective is yung mabalanse muna lahat. Dahil siyempre yung stress din nila, yung worries din nila na nandito ko ngayon sa isang sitwasyon na hindi naman kami pamilyar yung pamilya namin. all Simpleng right. ano lang po kami, simpleng tao lang po kami. Oh, simpleng tao pero masalimuot ang pinasok na problema. Ano po? Wala po tayong magagawa dahil ito po yung trabaho na iatas po sa atin. All right. On that note, kami po ay Representative Joel Chua ng Maynila, Batang Quiapo at
Chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability, House of Representatives. Magandang araw, sir, at Merry Christmas! Mabuhay po kayo.